Hindi nakalusot sa palasyo ang panukalang batas o Senate Bill No. 2797 at House Bill No. 10634 na naglalayong kilalanin at ideklara ang lalawigan ng Pampanga bilang Culinary Capital of the Philippines. Ayon sa Malacanang, hindi maikakailan ang mga luto o putahe sa Pampanga at mga paraan ng pagluluto sa lalawigan ay naging malaking statement na nag-aangat at nagbubukod sa kulturang Pilipino. At bagamat sumusunod at nakaayon ang lalawigan sa mga polisiya ng pamahalaan ukol sa pagpapanatili, pagpapaunlad at pagpopromote ng kulturang Pinoy, ang panukala ay may kakulangan umano sa historical basis at kawalan ng masusing pag-aaral. Pagdidiin ng Pangulo, kailangang suyurin ang lahat ng pulo at rehiyon sa bansa para matunghayan ang totoong lasa ng ating kultura. Dahil ang pagkakaiba-iba nito ang siyang bumubuo sa tinatawag niyang authentic na Filipino palette. Ayon din kay Presidential Communications Office Chief Claire Castro, bagamat maganda ang layunin ng bill, lilikha lamang daw ito ng diskriminasyon at masasalamin nga ito sa samot-saring reaksyon ng mga netizen. Una na riyan si Ivan Hinares, ang Secretary General ng UNESCO National Commission of the Philippines, na nagsabing diverse ang culinary scene sa ating bansa at dapat hindi nag-aagawan ng mga rehiyon sa ganitong mga uri ng pagkilala. Hiling niya sana ang desisyong ito ay hindi maging opensibo sa mga kabalen dahil hindi ibig sabihin nito ay hindi na masarap ang mga lutong Kapampangan. Ang isa naman, hindi napigilang ipagmalaki na ang isa sa mga sikat na luto sa Pampanga na kilawin ay potahe na na-feature sa isang international cooking classware sa South Korea. Habang ang isa pang netizen, ibinida naman ng lalawigan ng Iloilo na aniya para sa kanya ay mas deserving sa titulo. Ngunit nangibabaw pa rin ang pagkilala sa uniqueness ng bawat rehiyon na ayon sa marami ay susi sa pagiging inklusibo ng bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.